Ako ng grocery doon sa E-Mart kasi medyo malayo yung E-Mart dito dahil may bibilin ako na yung mato dito sa malapit sa amin yung iba kasi wala, kaya doon ko bibilihin yung ibang bibilihin ko na pangsahog sa pagkain tulad ng gata o kaya yung ibang bilihin na wala dito sa mato dito, pero meron doon, medyo malayo nga lang. Magbabike ako at hirap dito pag taglamig at hirap din ako maglakad, medyo malayo kasi, kaya doon ako pupunta ngayon. At ito yung buhay dito kapag walang pasok, katulad ngayon linggo, kahapon saka ngayon day off, walang pasok, pero okay na rin kasi pag yung Monday to Friday naman minsan nagkaka-overtime kami at hindi na rin masama yung 20 hours na overtime sa isang buwan At sa mga papunta pa lang dito South Korea, kung ang mapuntahan man ninyo na company ay katulad ng dito sa amin na bihira lang ang overtime, pwede na. At mahirap naman kasi yung sagaran na sa trabaho. At huwag kayong maiinggit dun sa iba na 150k, 150,000 pesos ang sinisweldo, pero siguro baka patayan na ang trabaho dun. Kaya pagtiisyan nyo na lang kung ano yung mapuntahan nyo dito sa South Korea na company, kung walang overtime o minsan nagkaka-overtime. At swertihan na lang kung ang mapuntahan ninyong company yung sagaran ng overtime, pero mahirap din naman kasi yung ganun dahil hindi ka na halos makagala at hindi mo ma-enjoy yung pagpunta mo dito sa South Korea pero kanya-kanya naman talaga tayo ng gusto. At yung iba naman ay gusto talaga isagaran ng overtime para makaipon agad. At yung iba nga ay nagbi-business sa Pilipinas pag uwi. At yung ibang namang Pilipino, yung iba ay halos ayaw naman ng umuwi. Pero kanya-kanyang talaga yan, kanya-kanyang gusto. At lalong-lalo dun sa mga binata, masarap talaga pag binata. Talagang wala kang iisipin. At di katulad sa may mga asawa na may pamilya sa Pilipinas na ang utak ay laging bakasyon Parang sakto lang talaga itong napuntahan ko dito dahil hindi mahirap ang trabaho. Dahil nga yung sa Pilipinas, yung mga trabaho ko dati mahirap talaga, katulad sa construction. At saka yung pahinga, kasi bata pa lang talaga ako, kumbaga batak na talaga ako sa trabaho simula pagka-graduate ko ng high school. Nung high school pa nga lang nagtatrabaho na ako para lang may may pangbaon sa sa eskwela mahirap din yung mga nasa bandang probinsya talaga at talagang batak sa trabaho. At talagang sakto lang yung napuntahan ko dito kasi hanggang sa umidad na ako ng 45 years old ngayon, magpo-46 na ako. Simula nung high school ako, nag-umpisa na talaga ako ng trabaho. Pagka-graduate ko ng high school, pumunta na ako ng Maynila. Construction agad ang nabagsakan ko na trabaho. Tapos umayaw ako sa Maynila, napunta ako sa Cavite. Doon ako nagtagal. Sobrang daming pabrika na napasukan ko doon sa Cavite. Sa Philippine Economic Zone Authority sa Cavite, sa Rosario. At doon din ako nag-aral ng Korean language sa HTC. At doon ko na rin nakilala sa Cavite yung asawa ko. At doon na rin ako bumili ng lupa at bahay na naipundar ko mula nung nagtrabaho ko dito sa South Korea. Nung unang punta ko dito sa South Korea, ang iniisip ko kasi dito sa kontrata ko, kasi yung nakalagay sa kontrata ko noon mechanical equipment. Ang iniisip ko noon, wala akong masyadong idea dun sa dun sa klase ng nakalagay sa kontrata ko dati. Ang iniisip ko noon parang mga makina, malalaking makina yung pagtatrabaho ko dito. Kaya sa ang iniisip ko noon nung pagpunta ko dito mahirap din yata mapasukan ko ng trabaho. Pero pagdating ko dito okay naman, magaan naman ang trabaho. Kung nandito na kayo sa South Korea, yung ibang mga kasabay niyo, siyempre hindi mawawalan diyan na talagang may mapapasukan. Yung iba na sagaran talaga sa overtime at yung iba naman walang overtime. Depende yan sa gusto ninyo. Kung gusto niyo magpa-release kasi gusto niyo nang laging may overtime, basta-basta kayo magpapa-release pagdating dito dahil
sa dami ng release dito ngayon sa South Korea ay mahihirapan din kayo makakuha ng trabaho dahil yung iba dito nagpapa-release, inaabot minsan ng 3 to 2 months bago nakakahanap ng trabaho. O isipin niyo dun sa 2 months o 3 months na yun, wala kayong trabaho, siyempre wala kayong sweldo, di ba? Kaya mahirap din pagdating sa release dito, kaya swertihan na lang talaga kung mapupuntahan ninyo ay puro overtime at mabilis kayong makakaipon, mabilis ninyong mabibili yung mga gusto ninyo. Ang payo ko sa inyo, kung mapuntahan yung company ay bihira lang ang overtime o minsan ay hindi nagkaka-overtime, mas maganda wag na lang kayong umalis kasi mahirap ang release dito ngayon sa South Korea. Pero nakadepende pa rin naman sa inyo kung talagang matindi ang pangangailangan ninyo. Pwede naman kayo magpa-release basta papayagan kayo ng amo nyo. Kaya sa huli, kayo pa rin ang masusunod. At walang sino mang mapagdikta sa inyo kung ano yung gusto ninyo. Kung gusto ninyo yung malaking sweldo, magpa-release para makahanap kayo ng company na puro overtime. Pero mahirap din kasi yung mapupuntahan ninyong company. Karamihan kasi sa sagaran ng overtime na company, karamihan dyan ay mga bakalan. Pero nakadepende naman sa inyo. Kung kaya nyo naman ng trabaho na mabigat, wala nang problema dun. At nasa inyo talaga ang desisyon. Walang makakapigil sa inyo. At punta na ako sa E-Mart. At magbabike nga lang ako. Ito yung gamit kong bike. At binigay lang sa akin yan nung Koreano dito dati. Hindi na raw ginagamit ng anak niya kaya binigay sa akin. Napakabait naman. Ayan, itsura ng bike ko. Shimano yan. Mamahalin din to eh. Pero made in China. Ayan. Okay. Bike na tayo. Simula dito sa company namin. Sana agad malubat to. Hirap dito pag mahangin. Nadudubli yung lamig. Na.
makikita nito yung dinadaanan ko, kulay pula. Kulay pula na kalsada para sa mga bike to. Ganito kaganda dito, kahit tabi ng kalsada may bike lane. Traffic light dito, meron sa ibaba, meron sa taas. Tindahan ng bike na sobrang mahal. Trek. Yan, mahaling bike, mga road bike yan, no? Nakikita ninyo. Yan, mga road bike yan. Mahalin. Trek. Sa E-Mart. Bukas kaya? Parang sarado yata. Ay, bukas. Okay, dito na ako. Dito tayo sa E-Mart. Wala po sarado, bukas pala. Isa kasi pag linggo sarado dito. Oy! May mga himatit. Kaya mag-iingat kayo. Minsan dito ho, karamihan dito naglalakad, nakatingin lang sa cellphone. Kaya kung magbabike dapat alis to. Tingnan mo bangga kanina yung bike. Thailand basket. Ito, ang sarap ng mga kabayan. Tingnan ko nito. Marami ng laman to.
May pagkakahawig sa siopaw ang lasa nito. May hahanapin pa akong isang chichirya na paborito ko din dito eh. Masarap to. Marami na siyang laman. Sarap ng ano na to, crackers na to. 4,800 won. Masarap to. Hanapin ko ngayon ay gata. Kasi mahilig akong maggata ng isda. Kaya yun. Yun, nandito pala yung gata. Ito 3,981 coco milk. Yan, panggata sa isda. Galing ito ng Thailand yata, o nga Thailand. Ang ginagamit ko panggata sa isda. Yan. Tapos bibili ako ng olive oil panggisa. Olive oil. Ayan. Maganda to panggisa. Hirap na eh, kailangan eh minus mantika tayo. Medyo mahal to. Eh dito na lang tayo sa medyo mura-mura. Mahal yun, no? 31,000 won. Doon lang tayo. 16. Ay, iba pala to. Oh, olive oil din pala to. Ito na lang. Virgin olive oil. Ayan. Magatas. Ayan, mga kakanin sa South Korea. 4,000. Sushi. Masariwa po, kinakain nila. Mga fried chicken. $400 isang buong manok. 9,981. 400. Ito hipon. Ayan, may pinaghalong manok sa hipon. Ang daming klase ng red wine dito. Yenzo. Tindahan ng mga red wine. Ito lang bibiling ko mga kabayan. Uwi na.
Pila na tayo. Kunti pila ngayon. Medyo maaga pa kasi.